What's up mga papi? For today's video, hindi muna tayo mambubudol. Sunday ngayon, so ang gagawin natin is isi-share ko lang sa inyo yung favorite activity ko apart from cycling every Sunday. Ito yung paglilinis ng kotse natin, yung CRV at saka yung motor natin. So in this video, isi-share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa paglilinis. Let's go! Throw your hands up if you with it, drop it. Okay, so syempre unang-una sa listahan natin is yung Armor All Gloss Finish Protectant. So ever since nagkaroon ako ng kotse, yung unang-unang kotse ko is Starlet na 1983. Tapos Nissan Bluebird, Corolla na small body, big body, Civic, lahat yun. Ang ginagamit ko sa dashboard is Armor All. So bago pa magkaroon ng Magic Gatas dun sa mga online shopping, ito na talaga yung trusted brand ko, Armor All. And of course, after nung Armor All, meron tayong bagong discover na antibacterial deodorizer. So nabili ko to sa TikTok, 186 pesos. Kerper Besonders. Hindi ko alam, parang Chinese brand to eh. First time kong susubukan later on, i-disinfect ko yung CRB. And let's see kung gaano kabango tong this deodorizer. After nyan, of course, meron tayong Turtle Wax, Caranuba, Soft Paste Wax, Hard Shell Finish. So, hindi ako masyado kasing believes dun sa mga ini-spray na liquid na wax. Ever since talaga, Caranuba Wax na ginagamit ko. Ewan ko, thunders na siguro ako. Ito talaga yung pinagtitiwalaan ko eh. Feeling ko mas makintab and mas magaling siya mag-protect ng paintwork ng kotse natin. And last is yung Turtle Wax rin na Clearview Rain Away. So, ginagamit naman natin to para ma-ensure natin na walang mga acid rain na matitira dun sa windshield natin. Walang patak-patak na tubig para mas clear yung salamin natin when we are driving, especially at night. So, pinapahid natin to sa windshield, sa window, and sa side mirror natin. So, ayan lahat yung mga ginagamit nating cleaning item, and of course may basahan tayo. Importante yung basahan kasi hindi tayo makakapag-polish kung walang basahan. So, ayan. So, for today's video, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko pag Sunday. Alright, so ayan na yung magic balde natin. Papunta na tayo sa garahe para simulan na natin ang butingting Sunday natin. Okay, so yan. Ang pasyente natin, of course, is yung CRV natin and of course, yung PCX na scooter natin na white. So, napa-car wash ko na yan dalawa. Itong CRV, 3 days ago, napa-car wash ko na yan. So, konting tanggal-tanggal na lang ng mga alikabok yan. And then kanina, yung PCX. Ang unang-unang gagawin natin is yung Armor All, of course. I-apply natin to dun sa dashboard ng CRV natin and dun sa mga sidings, of course, para maprotektahan yung leather at saka yung mga plastic trimmings. Yan. So, spray-spray lang tayo. Tinan nyo, pagka pahid nyo yan, immediately, instant gratification, makintab agad yung dashboard nyo. Diba? So, pinoprotect yan yung mga leather at saka plastic trimmings ng dashboard nyo. Kasi paminsan, syempre, hindi natin maiwasan, nabibilad sa araw. Pag walang protection yan, ang laki ng possibility or probability na pumutok yung dashboard nyo. So, kailangan alaga yan sa protectant at least once or twice a month. So, ayan. Yung infotainment natin, tsaka yung climate control, punasan din natin. Yung manibela, at saka yung mga pillars natin. Siyempre, kailangan rin natin i-refresh yan by spraying or applying itong Armor All. So, ito yung sidings ng kotse natin. Yung mga hawakan dun sa sidings. Siyempre, kailangan nating punasan din yan para maprotektahan. At saka, kumintab rin, of course. Diba? So, yan. Punas-punas. Magandang exercise tong paglilinis ng kotse. Diba? Kasi talagang nakakapawis. Lalo na kung yung garahe nyo, napakainit. Kapars ng garahe namin.
So dito yung ano naman, yung passenger sa side ang pinupunasan natin sa likod. So yan, iniisa-isa natin lahat ng siding. So ito yung interior ng CRV full mark premium ang interior ko. So para doon sa mga hindi masyadong familiar sa CRV, yan yung cockpit. Yung local version nito hindi ganito yung interior. So JDM na to. Full mark premium mula carpet hanggang sa mga upuan and sidings, and yung matting nito full mark premium din. Yung gauges, yung climate control. So next, gagawin natin, i-disinfect and i-deodorize natin tong auto natin. So gumagamit tayo ng air dispenser, but of course, check rin natin to. Tingnan natin kung anong magiging amoy pag nag-deodorize tayo. So first step is buksan muna natin yung makina. Once stable na yung idling, pwede na nating buksan yung aircon, di ba? So ipainitin lang natin ng konti. Sorry, medyo nailagay ko yung cellphone dun sa tray, yung CRV, kaya magulo. Maggalaw yung video. So yan, binuksan na natin yung aircon natin. Tingnan natin yung idling. O yan, stable na siya. Siguro pwede na natin buksan itong Cosper Besonders deodorizer. 99.98% bactericidal rate. So, hindi ko alam kung ano yung bactericidal rate. Yan yata yung percentage kung gaano karaming bacteria ang napapatay niya. So, ang sistema lang rito, buksan mo yung aircon, buksan mo yung kotse mo, yung engine, and then pindutin mo yung yung button dito sa deodorizer, tapos pabayaan mo siya mag-spray habang nakabukas yung aircon. Of course, sasarado mo yung pinto. So, one time use lang to, yung deodorizer na to. After, kailangan mo siyang ubusin para ma-deodorize yung buong kotse mo. So, yan. Siguro ang whole process nito is around 7 to 10 minutes, I think. Hindi ko na siya inurasan pero yun yung feeling ko. Mga 7 minutes to 10 minutes bago maubos yung full can ng deodorizer. Okay, wala nang laman yung canister ng deodorizer, so papatay na natin yung makina and sasarado na natin yung pinto para hayaan natin mag-circulate yung deodorizer dun sa buong cabin ng CRV. Alright, so next activity is pupunasan na natin yung windshield natin ng Clearview Rain Away Protection. Diba? Para wag mamuo yung mga ulan-ulan, patak ng ulan sa windshield natin kasi ano yun nakaka-skew ng visibility natin yun pag nagda-drive tayo, pagka hindi tuloy-tuloy yung tulo ng tubig kung nag-i-stay yung ulan dun sa windshield natin. And then, ang problema pa nun, pag natuyo yun, di ba, acid marks yun. So, mas maganda talaga kung siguro once a month, lalo na pag tag-ulan, siguro mga 3 times a month, kailangan mo mag-apply nitong Clearview Rain Away ng Turtle Wax para swabing-swabe. Pagka napatakan ng tubig ulan, para lang siyang gabi. Diba? Nagre-repel ng tubig. So, part by part lang, panel by panel lang ang tirada ko rito. After ng windshield, tinitira ko rin yung lahat ng windows from driver to passenger side sa unahan. And then, passenger side and driver side sa likod. And then, of course, yung privacy glass natin sa likod. Pinupunasan ko rin yan para lahat ng salaming protected from rain spots or acid spots, di ba? Yun. So, medyo hinihingal-hingal na tayo rito dahil ang hirap nakakangawit, magpahid, and ang init dito sa garahe. So, yan. Di ba? Yung side mirror natin, kailangan rin natin punasan yan para hindi rin nag-i-stay yung tubig. So, after ng rain away, dito na tayo sa Caranuba Wax. So, buksan lang natin, tingnan natin. Hopefully, hindi pa siya tuyo kasi matagal-tagal na natin dito nagagamit. Tingnan natin. Tanggalin natin tong paper cover and let's see if the wax is still good. Good pa. Hindi pa siya. Minsan kasi na natutuyo. So, bago tayo, of course, mag-wax,
Tanggalin muna natin yung mga alikabok kasi 3 days na from the last car wash. So itong CRV natin is garage queen to. Kasi mas gusto natin magmotor kaysa magkotse. Dahil mas mura ang motor eh. So lagi lang nasa garahe to. So, but syempre kailangan natin alagaan. So ayan na, ipapahid na natin yung wax. Circular motion lang. Ang tiradas ko rin dito is per panel. So, hindi ako professional So, kung meron akong maling ginagawa, i-comment nyo na lang para maitama ako. Diba? So, pero ever since na nagwawax ako ng kotse, ganito na ako tumirada. So, circular motion per panel. And since wala naman tayong pambuli, i-manual lang natin yan. Kakamayin na lang natin yan. Diba? So, para lang rin nag-exercise tayo. And of course, since na-wax natin yung CRV, damay na rin natin tong scooter natin, di ba? Binahe namin to sa Valenzuela, nag-deliver kami ng air Spencer. Oops, ayun si Cody. So yun nga, nag-deliver kami ng air Spencer sa Valenzuela. And on the way sa Valenzuela, EDSA pa lang, inulan na kami. So ang putik talaga nitong PCX namin. So kailangan talagang ipatira dun sa mga car wash. So ayan, after nating may apply yung karanuba, ipapacure lang natin siya, di ba? Kumbaga sa manok, mamarinade mo bago mo kainin. So patutuyuin lang natin yan ng mga 1 o 2 oras bago natin ipolish. So after 2 hours, ayan, balik na tayo, ipapolish na natin. Unahin natin tong fender, di ba? So dapat pag nag-a-apply tayo ng wax, manipis na manipis lang kasi pag napakapal yung wax mo, lintik ang hirap niyan tanggalin sa katawan ng auto mo. So kaya yung itong isang container ng wax ko, ilang ml ba to? Hindi ko alam kung ilang ml to eh. Parang na to, more than 1 year ko na tong ginagamit. Kasi sobrang nipis lang talaga ako mag-apply ng wax. Para hindi rin siya mahirap i-polish, di ba? So, ayan, medyo mali na nga yung pag-polish ko dito. Dapat circular motion rin yan eh. Pahinga muna tayo, adjust ng camera. And then, nakangawit kasi, tirahin na natin tong hood natin. Ayan. So, dapat magaan lang rin yung pagpahid mo para hindi ma-damage yung paint ng kotse mo. So, yung hood natin is carbon fiber yan. Pinare-up natin dahil medyo faded na before. So, ngayon, na-restore naman yung luster niya after yung re-up niya. So, na rin to? Mga 3 years na rin to na pa-re-up. So, dito, yung door naman ng driver side ang titirahin natin para kuminis din siya. Iba talaga tong Karanuba eh. Pagka tapos mong applyan and ipolish, pag kinapa mo yung pintura, sobrang kinis talaga. Iba yung effect niya versus dun sa mga pangkaraniwang wax lang. And of course, medyo mas mahal siya ng konti compared sa yung mga regular type ng wax. Hindi talaga ako gumagamit ng ng ini-spray, yung liquid. Hindi ko alam. Feeling ko, sobrang less lang yung effect or yung capability niya magpakintab. So, ito na, tinitira na natin yung driver side. Sorry, medyo madilim. Madilim kasi dito sa garahe namin. Wala akong dalang ilaw. So, ayan. Titirahin na lang natin yan. Mga finishing touches na lang yan. And ito bonus, hindi ko to nasabi kanina. Since nandito na tayo, i-disinfect na rin natin yung helmet natin. And ang gamit natin is yung Kobe. Mura lang to, mga 85 pesos lang yata ang bili ko rito. So ang sistema naman nito, ini-spray lang to sa liner ng helmet natin. Kasi syempre, pagka pinawisan yung helmet nyo, minsan paamoy di ba? So, para hindi na tayo maglaba, weekly, nagdi-disinfect na lang tayo ng helmet, di ba? Para sure tayo na hindi amoy pagod na mama yung helmet natin, di ba? Kasi umaasim yan eh. By the way, itong Colby na disinfectant na to is lemon scented. So, medyo, siya, amoy citrus. Tapos, wala nang punasan yan. I'll let it dry, air dry na lang.
Tapos habang ini-air dry natin yung helmet, of course, ipolish na rin natin tong PCX natin. After natin mapolish yung PCX, ibalik na natin yung helmet natin. Ilock na lang natin yung helmet dun sa handlebar ng scooter. So, may video ko dyan dun sa helmet lock. So, I guess that's it. Ito na yung Sunday natin. This is our Sunday buting-ting and linisan. So, hopefully, nag-enjoy kayo rin sa video. And thank you for watching. Till the next Budol. Peace!